Hello Kathden fans! Ito na nga ha, after kayo ng extreme sadness at saka extreme excitement ay ito no, kikiligin kayo mga kasombreros sa vlog na ito as in super kasi iniisip ko talaga ito, nagpa-flashback no, yung mga moments ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden. Iniisip niya nung kinakanta nila itong palagi na theme song ng kanilang Hello Love Again movie nga mga kasombreros, kasi hindi lang iisa, nilista ko talaga at saka alam na alam ko kasi may records ako dito, mga files mga kasombreros, kung ilang beses nila kinanta itong palagi na kanta ni na TJ Monterde at saka ni Ma'am KZ Tandingan. Kinanta nila ito sa Vista Mall, no, sa Iloilo, sa Marquee Mall, sa Pampanga, sa Cavite, sa Jensen at saka sa ASAP. And syempre ito yung pinaka-theme song talaga ng kanilang movie mga kasombreros, kung kaya hindi pwedeng hindi nagka-flashback at hindi kinikilig ang inyong box office queen habang kinakanta ng Bells Duo itong kanta nga no, na sobrang nakakakilig mga kasombreros. So dito makita natin yung reaction talaga ng Catherine, although napakakulit ng Bells Duo na ito mga kasombreros, kasi unang-una sa lahat kasi patawahin ginawa ng Bells Duo na ito mga kasombreros dito sa Pilipinas Got Talent niya kagabi. Tapos sabi niya may regalo siya no, kay Ma'am Catherine, tapos puso lang pala na sa kamay, sa daliri mga kasombreros ang binigay niya. So sobrang kulit no, tapos nag-picture silang dalawa, tapos 2% na lang. Sinabi ni Ma'am Catherine, oh bilisan mo, 2% na lang yung cellphone, sabi nga. Tapos yung bigote daw niya ay totoo daw yun, kasing totoo na pag-crush na kay Ma'am Catherine. sobrang ewan to si si Kuya. sobrang kulit niya. Tapos sabi ni Donnie, akala ko yun yung intro pa lang pala, sabi nga gano'n. Tapos sabi naman ni Robby ay ang dami na nangyari, di pa nagsisimula na kaya kaya mo na yan Melay, alis na ako, sabi nga. Tapos nga sa judging part ay ang kulit pala ng panawang item natin ha, so abang-abang kayo mga kasombreros. Sa judging part niya, sabi ni Ma'am Eugene ay slapstick, yung mga comedy na ganyan, sabi niya kay FMG ay patok na patok. Pero si Ma'am Eugene lang actually dito ang parang gusto niya ng level up na pa. So nag-no siya, no, siya lang po yung nag-no, pero yung tatlong judges po ay nag-yes, so kaya pasok pa rin sila sa next round. So si Ma'am Catherine dito ay medyo naguluhan, sabi niya, pero na-entertain siya no, mga kasombreros and mga Cathinatics. Tapos ito no, dito ko nalaman hindi pala marunong magtupi ng damit si Ma'am Catherine. Kasi parang nag-usap-usap sila dito na parang free time nila, nag-usap sila dun sa may couch or sa sofa area or living room area ng Pilipinas Got Talent na parang weaknesses nila no. Si Ma'am Catherine hindi marunong magtupi ng damit, so parang pagbalik niya sa cabinet no, pangit pa rin. Sobrang tawanan nila dito. Tapos si Donnie naman, weakness niya ay di siya marunong magluto no, yun pala yun mga kasombreros. Tapos si Melay naman, hindi siya marunong umiyak pang nagdadrama no, kaya hindi talaga siya marunong ng kaya idol nila si Ma'am Cat when it comes sa actingan, sa drama mga kasombreros. Tapos si Robby naman, weakness niya, hindi siya marunong kumanta. Tapos si Ma'am Eugene ay weakness niya yung mag-unbox ng mga parcel. So sinisira niya na lang daw bigla yung box mga kasombreros kasi nga hindi siya marunong mag-unbox. Tapos si FMG, public speaking no, yung kanyang kahinaan, sabi niya dito. So nagulat ako kasi nung sumali siya dyan sa PG team, parang yung mga kasamahan niya, mga judges, they bring out the comedian in him na na hindi niya nagagawa no, kasi nga isa siyang shy type siguro si FMG no, kasi matipid siya magsalita no. It shows naman na medyo introvert si Sir FMG, kung kaya matipid siya magsalita mga kasombreros. So tapos si Sir Alden naman, ang daming ang kukulitan ni Sir Alden dito sa sa kanyang story. Kahapon hindi ko kasi ito na-post no, kasi 'di ba nga nag-JS from si Angel kahapon. Sabi niya dito sa comment niya. Pinost sabi, tag mo ako sa lahat para ma-repost ko, visit naman. Napamura pa siya dito. Post ito niya no, ni Riza na kapatid niya mga kasombreros, kasi gusto niya parang tinatag parati si Sir Alden dun sa
Hindi ko alam kung sarcastic ito or irony. Sasabi niya na tag mo ko sa sa lahat para ma-repost ko, visit naman Hindi ko alam kung irony ito or gusto niya talaga na tinatag siya kasi nga JS prom ni parang important event sa life ni Angel kahapon. And to correct, hindi po ito 18th birthday ni Ma'am Angel kasi maraming nag-greet sa kanya ng 18th birthday, ganun. So hindi po ito birthday ni Ma'am Angel, JS prom niya po ito sa kanyang school, mga kasambreros, and she's just 15 years old, hindi po kumapa 18. Sabi nga dito sa caption, prom queen. Sabing ganun dito sa caption po. So marami ang nakita ko sa mga Facebook post na nagbabati sa kanya ng happy 18th birthday debut, mga kasambreros. So hindi po. And then si Pops Alden, ang dami niya talagang post dito, mga kasambreros. Nag-post siya kumapa ng kanyang events kahapon din, parang nagpaano siya ng kanyang kulnago, kumapa parang tawag dito, nagpaayos ng konti, parang may binago, sabing dito. Tapos nagpaano siya sa Pasig City pala siya kahapon, 9 AM. Parang parang doon yung spot ng pinapayusan niya ng kanyang kulnago, mga customers na bike. So tapos spotted din siya kahapon. Syempre may picture sila nung bike spot, parang ito yung team na umayos din ng kanyang bike, mga customers. And then nasa nasa Past Normal Studios International Cycling Club. So parang siguro me time siya kahapon, mga customers. And then yung post niya na ito, 1 John 4:4, the one who is in you in the world. So 1 John 4:4, amen, Pops Alden. And then ito, sobrang ganda nito, mga customers, kasi kahapon ay since morning, sobrang aga nila kahapon, nakapag-post siya ng kanyang picture, mga customers, with the whole team. Hindi naman whole, pero nagpa-picture sa kanya, mga kasambreros. And then ito, nag-post din siya ng kanyang sapatos, runner alerts Tokyo. Parang sa ito yata yung gagamitin niya sa Tokyo Olympics, mga customers. Although next year pa naman ito, ay siguro nag-ready na ang inyong box office king. And then ito, may isa pang contestant actually, yung Pilipinas Got Talent kagabi, yung Hustle and Flow, na parang dance group siya, Ang galing din nilang sumayaw, mga kasambreros. And actually napa-yes din ng 4 na judges at pasok ang dance group na ito, mga kasambreros, na minsan ay buwis buhay ang kanilang acts. So para sa akin, point of view ko lang naman, mas magaling yung taga Jensen, kasi may props sila na may patubig, and then parang unusual na gano'n na may tubig, mga kasambreros. Pero ito yata sila yung maglalaban-laban sa susunod na round, yung mga dance group na ito, mga kasambreros. Alright, so lang po sa ating Kathleen items, sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasambreros. Ang title natin, My Reward Pala. Revelation 22 verses 12 to 13. And behold, I am, Jesus Christ speaking, coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. So ang verse na ito, mga kasambreros, ay nagre-reassure sa atin one more time na ang Diyos po natin ay babalik siya. Si Jesus Christ po ay may imminent, may grandeur, may grandest, may great, coming or return, mga kasambreros, na kasama ng kanyang eternal nature as the Alpha and Omega, mga kasambreros, emphasizing the importance of being prepared ng kanyang coming or ng kanyang return. Kung kaya tayo po ay dapat parati tayong handa, yung pananampalataya natin ay hindi aandap-andap, mga kasambreros, kundi mainit at nag-aalab siya sa Panginoon. And eksenang ito ay takes place, mga kasambreros, sa heavenly realm, sa heavenly kingdom, na kung saan ay si Apostle John, John the Beloved, gaya ng sasabi natin, siya po ang sumulat ng Book of John or Gospel ng John, mga kasambreros, and then the first, second, and third books of John. So the author of the book of Revelation is receiving a vision of the future. In this particular moment, John sees Jesus Christ himself speaking. So si Jesus Christ ang nagsasalita, mga kasambreros, na kung saan po ay nakita ni
Apostle John. And surrounding Jesus are the heavenly hosts, angels of all ranks and orders, as well as the redeemed saints who have been faithful to God throughout history. So, ito yung setup mga kasambreros na kung saan po ay yung mga elders, yung mga na-redeem, mga tinubos, mga kasambreros nandun sa langit ay Jesus was speaking and surrounded by those dignified and chosen people na mapaupo doon sa trono mga kasambreros ng sa gilid niya, no, hindi sa trono niya mismo mga kasambreros. They are gathered in worship and adoration of the Lamb of God who is seated on the throne. The atmosphere is one of reverence and joy as all creation praises the name of Jesus Christ. So yun nga, no, talagang sasabi ito na kino-convey, yung verse na ito ay conveying us na yung belief na yung Diyos natin si Jesus Christ ay meron pong reward sa kanyang pagbabalik. So reflecting on this verse, consider the implications it holds for your own life. How do your actions align with the teachings of Jesus, and how might they shape your ultimate destiny? The promises of Jesus' return and the subsequent judgment brings forth a sense of accountability and encourages believers to walk in the path of righteousness. Kasi marami ang nagsimula, marami nakakilala sa Panginoon, pero hindi nila alam na kasi pag masyadong matagal ang isang reward, ang isang gantimpala, no, nawawalan tayo ng pasensya. At kapag nawawalan tayo ng pasensya, kapag naubusan natin ng pasensya, so gumagawa tayo ng paraan or ng ibang gagawin para tayo po ay mawili or ma-entertain mga kasambreros, which in turn ay medyo dangerous siya kasi kapag tayo po ay tumalikod na sa pananampalatayang pinaniwalaan natin dati, hindi na tayo excited doon sa reward, hindi na tayo doon excited sa presence ng Panginoon, hindi na tayo excited manalangin, hindi na tayo excited sa kanyang salita, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagsisimba, sa pag-gather ng mga believers na kagaya natin. Nawawala na kumbaga pa yung fire, nawawala yung apoy na mamatay, yung tamis ng pag-ibig ng Diyos, no, ng unang pag-ibig niya, na hindi nagwawakas mga kasambreros, ay nagiging mapakla, no, nagiging wala na siyang lasa mga kasambreros, and that's very dangerous. And on the other hand, kailangan isipin natin parati na huwag tayo mapagod, no, sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, because His reward is with Him. And ang rewarder kasi natin, si Jesus Christ po, ay tapat po siya. Hindi yun kagaya natin na tao na minsan nagbabago ang isip, no, sabi mo ngayon bibigyan mo ko, tapos parang wala ka naman bigay. So parang ganoon mga kasambreros, no, may mga times na kahit tayo mismo ay sasabi natin na nangako tayo, no, magbibigay tayo, pero in the end ay hindi natin natutupad. Hindi ganoon ang Diyos, no? Hindi ganoon ang ating Panginoong Hesukristo. He is faithful and He will give according to everyone yung kanyang gawa. Kung masama man yan, kung mabuti man yan, meron pong kalakip na punishment ang mga masama, at saka meron namang kalakip na reward na mabuti mga kasambreros, syempre yung gumagawa ng mabuti. And ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay principle of sowing and reaping, or planting and reaping mga kasambreros. Kung ano yung tinanim natin, share nating aanihin. Kunwari, nagtanim ka ng sama ng loob sa anak mo, or sa magulang mo, sa asawa mo, kung gumagawa ka ng masama sa kanila, no, hindi mo sila minahal, so yun din ang aanihin mo. Kasi dito talagang literal at saka practical kung nakikita mga sombreros na maraming mga parents, tumanda sila, no, wala nang mga anak na excited makita sila, no, hindi sila inaalagaan because nung bata-bata pa sila ay hindi nila pinatikim at saka hindi sila nagtanim ng love, no, ng pag-ibig sa mga anak nila, no, disiplina with love, no. Basta yung good and right parenting mga kasambreros, napakalaga po nun bago po tayo mag-enter into a relationship of kumbaga pa yung covenant of marriage mga kasambreros, kasi hindi lang naman pera, hindi lang naman financial ang aspect ng tao. Meron tayong spiritual, meron tayong physical, meron tayong social, yung relationship mga kasambreros, meron tayong mental, no, kung kaya yung ating pag-iisip dapat kumbaga pa composed yan mga kasambreros, kasi kung hindi, kapag natisod yung ating spiritual, lalo na kapag hindi kumbaga pa hindi nagbabasa ng Biblia ang magulang, so yung papasa nilang genes ng kumapa yung turo sa kanilang anak, wala na sila may tuturo kasi they don't have that divine fear sa Panginoon mga kasambreros. So ang gagawin natin dito is let's embrace the imminent return of our Lord and Savior as He promises to reward us
based on our actions. So let's commit to living a life that reflects His teachings and embodies righteousness in everything we do. So yung purpose ng kung bakit tayo ginagawa to ay dapat si Jesus Christ, mga kasembreros. Kasi at the end ay hindi naman ibang tao magre-reward or magpapunish sa atin, kundi si Jesus Christ. So every kind of relationship that we have on this planet ay nagmamatter, pero ang pinaka-above at saka pinakamataas sa lahat ay ang relasyon natin sa Panginoon, mga kasembreros. Alright, so lang po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone will say Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasembreros, and paalam po. I love you.